Nay, mano po. Nay, mano po. Ruby, dumating na pala ang bill natin sa kuryente at tubig. Sige po, ibibigay ko na lang po mamaya. Magpapahinga lang po ako. Pwede bang dagdagan mo yung ibibigay mo kay nanay? May gusto kasi akong bilhin na bagong damit sa bayan. Sige, Myla, ibibigay ko na lang mamaya kay nanay paggising ko. Sige, ate, papahinga muna ako. Oh, mahal. Gising ka na pala. Gusto mo bang magmerienda ka muna? Mamaya na, mahal. Medyo masama kasi pakiramdam ko. Naku, ganun ba, mahal? Huwag ka na lang kaya muna pumasok mamaya. At magpahinga ka na lang muna. Oh, bakit? Anong nangyari sa'yo, Ruby? Nay, masama daw po ang pakiramdam niya. Kaya sabi ko, wag na lang muna siya pumasok. Nako, sayang naman ang isang araw kung di ka papasok. Uminom ka na lang ng gamot, gagaling din yan. Kaya mo ba, mahal? Kasi kung hindi, magpahinga ka na lang muna dito sa bahay. Ayos lang ako, mahal. Kaya ko naman. Tama si nanay. Sayang isang araw pag hindi ako papasok. Oo, tama yan. Marami pa naman tayong gastusin dito sa bahay. Ay, oo nga pala, mahal. Pwede mo bang kunin yung wallet ko sa kwarto? O sige, mahal, sandali lang. Mahal, ito. Ito na pala yung pambayad ng kuryente at tubig, Nay. Kasama na ba dito yung hinihingi ni Myla? Opo, Nay. Dinagdagan ko na rin po yan para makabili po kayo ng mga gusto nyong bilhin. Napakabait talaga ng manugang ko. Naku, masyado mong sinasanay yan si nanay. Ano ka ba? Ayos lang. Simpleng bagay lang naman yan. O sige na, magbabayad na muna kami ng kuryente at tubig. Didiretso na rin kami sa bayan. Sige, Nay. Mag-ingat po kayo. Tara, mahal, kumain na tayo. Sige, mahal, para makainom na ako ng gamot. Mahal, ayos ka lang ba? Magpatingin na kaya tayo sa ospital? Hindi na. Iinom na lang ako ng gamot ulit mamaya. Simpleng lagnat lang naman to. Baka kailangan ko lang magpahinga. Pero mahal, nung isang araw pa yung lagnat mo, pabalik-balik na lang. Baka sa sobrang pagod lang ito, mahal. Kaya humingi muna ako ng bakasyon. Sige, mahal, magpahinga ka na lang muna dyan at magpapaluto ako ng sopas kay nanay para makahigop ka ng mainit na sabaw. Sige, mahal. Salamat. Myla, asan si nanay? Myla, ano ba? Asan si nanay? Nasa kwarto ata. Tignan mo na lang doon. Stop. Oh, bakit? Pwede bang lutuan nyo ng sopas si Robe? Nilalagnat pa rin kasi hanggang ngayon. Ano ba yan? May lakad kami ng mga kumari ko ngayon. Si Myla na lang paglutuin mo, marunong naman siya. Myla! Myla! Bakit po, Nay? Ikaw na lang muna magluto ng sopas para kay Ate Ruby mo. May lakad pa kasi ako ngayon. Ano ba yan, Nay? Nakikita mong nanonood ako dito. Ba't hindi na lang si Kuya ang magluto? Oo nga naman, Berto. Bakit hindi ka magluto para sa asawa mo? Kung wala lang akong pasok ngayon sa trabaho, hindi naman ako mag-uutos sa inyo.
Sige, ako na ang gagawa. Hindi na lang muna ako papasok sa trabaho ngayon. Wala talagang maasahan sa inyo dito sa bahay. Mahal, ba't ang lalim ng iniisip mo? May problema ba, mahal? Wala naman, mahal. Eh bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Huwag mo na akong intindihin. Tungkol lang ito sa trabaho. Siya nga pala, binigyan mo pala ng pera si Myla kagabi. Oo. Meron daw siyang dapat bilhin para sa eskwelahan. Yan talagang batang yan. Nagsabi rin siya sa akin pero hindi ko binigyan. Dahil alam kong mapupunta lang to sa luho niya. Ikaw talaga, mahal. Hayaan mo na. Dalaga na si Myla, kaya marami ng kailangan. Pati si nanay, napapadalas na rin ang paglabas kasama ang mga kumari niya. Hindi na sila nakakatulong dito sa gawaing bahay. Panay pa sila ang gastos. Ayos ka lang, mahal. Medyo masakit na yung ulo ko, mahal. Mahal! 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 Paano na yan, Berto? Hindi na makapagtrabaho si Ruby dahil sa kalagayan niya. Hindi na muna siguro, Nay. Kailangan niya munang magpahinga para makabawi dun sa operasyon niya. Paano na ang mga gastusin dito sa bahay? Ang pag-aaral ni Myla? Nay, may trabaho pa naman ako. Pero magtitipid muna tayo. Alam niyo naman na hindi kasing laki ng sahod ni Ruby ang sinasahod ko. Dapat kasi hindi nagkakasakit yung asawa mo para hindi tayo nahihirapan ng ganito. Pwede ba, Nay? Hindi rin naman ginusto na magkasakit si Ruby, ah. Kaya habang nasa trabaho ako, kayo munang bahalang mag-alaga sa kanya. Sige, Nay, lalabas muna ako para bumili pa ng ibang gamot na dapat niyang inumin. Nay, Myla, papasok na ako sa trabaho ko. Kayo munang bahala kay Ruby. Huwag niyong kalimutang pakainin at painumin siya ng gamot. Oo anak, kami nang bahala ng kapatid mo kay Ruby. Myla, tulungan mo si nanay. Huwag puro yung cellphone ang inaatupag mo. O sige na, aalis na ako. Oh, narinig mo naman yung sinabi ng Kuya Berto mo, di ba? Oo, Nay. Saan kayo pupunta? May lakad kami ng mga kumari ko. Kaya ikaw munang bahala kay Ate Ruby mo. Ano ba naman yan, Nay? May pasabi-sabi ka pa na ikaw ang bahala kay Kuya. Papasa mo rin naman pala sa akin. Wala ka rin lang naman pasok ngayon, di ba? Kaya ikaw munang mag-alaga kay Ate Ruby mo. Bahala ka, Nay. Hindi ko aasikasuhin si Ate Ruby. Sige na anak, pares tayong malalagot dito kay Kuya Berto mo pag di natin nasikaso si Ruby. Sige na, magbibihis lang ako para makaalis na. Bahala kayo dyan. Basta ako, matutulog ako dito. Myla. Myla. Myla! Ano ba, Nay? Anong oras na? Tulog ka pa rin? Kumusta ang Ate Ruby mo? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Ibig mo sabihin, magmula kanina, hindi mo pa pinupuntahan si Ruby? Ruby! Ruby! Myla! Myla! Ruby, humingi ka ng tulong! Bakit, Nay? Anong nangyari sa kanya? Basta humingi ka ng tulong! Sige po, Nay. Ruby, gumising ka! Anak, kumusta si Ruby?
Ayos ba ang lagay niya? Kumusta naman siya? Kuya, pasensya ka na. Hindi ko naman po sinasadya na hindi pa inumin ng gamot si Ate Ruby. Hindi sinasadya. Alam nyo naman ang tungkol sa kondisyon niya. Paano na lang kung hindi siya agad nadala sa ospital? Patawarin mo kami, anak. Paano kung may masamang nangyari sa kanya? May babalik ba siya ng paghingi nyo ng tawad? Ang simple lang ng pakiusap ko sa inyo, pero hindi nyo pa nagawa. Simula nang umuwi dito sa bahay si Ruby, wala siyang ibang pinakita sa inyo, kundi puro kabutihan. Sunod nga kayo sa luho at layaw nyo. Tapos yung simpleng pag-aalaga at pagmamalasakit, hindi nyo man lang nagawa sa kanya. Oo, alam namin yun, anak. Pero sana, mapatawad mo kami. Oo, kuya. Sana maging maayos na si Ate Ruby. Maging maayos man siya, hindi na kami babalik dito. Nalaman ng magulang niya ang nangyari sa kanya. Kaya iuwi na lang siya sa probinsya para doon na lang tuluyang magpagaling. Ha? Pwede naman ako na lang mag-alaga sa kanya. Nakapagdesisyon na ang pamilya niya at sumang-ayon ako sa gusto nila. Umuwi lang ako dito para kumuha ng mga gamit. Paano na kami ng kapatid mo? Malapit na rin naman makatapos si Myla. Kaya makakatulong na siya sa'yo. Panahon na siguro para unahin ko muna ang pamilya ko. Nay, paano na ako? Paano na tayo?